matibay na ebidensya versus Mike Defensor sa qualified human trafficking. Ayan, ayon po yan kay Melvin Matibag. So basahin po natin ito mga pre, no? Kumpiyansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na titindig ang kanilang kaso sa korte laban sa dating Congressman Mike Defensor na kinasuhan ng qualified human trafficking sa Pasig Prosecutor's Office. Kasamang kinasuhan ang kanyang asawa na si Julie Defensor at iba pang individual kaugnay ng sinalakay na Chicago KTV bar at Blue Hotel sa Pasig noong April 21, 2026 kung saan mahigit 50 kababaihan ang nasagip umano ng mga operatiba ng NBI. Alam niyo yung KTV bar, yung mga nagbibenta po yan ng laman loob. Diba? O, kung gusto mong tumikim ng babae, lapit ka lang doon sa negosyo ni Mike Defensor. Diba? Negosyo ng pamilya ni Mike Defensor. Nakakahiya, no? Dating kongresista, tapos ngayon, pagbibenta po ng laman yung ginawang negosyo. Diba? Nakakahiya talaga. Siguro itong mga DDS na mga malapit kay Defensor, doon nagpaparaos, no? O baka nililibre pa yan. 'Di ba? Grabe to. Alam nyo, dapat ito yung ating putulan ng sungay ng ating gobyerno. Itong unang-una nang gagamit ng mga kababaihan na mga kumakapit na sa patalim para lang kumita, 'di ba? So dapat po lahat ng nasa likod nito ay managot po talaga. 'Di ba? Kayo po ba'y papabor dito? Basahin pa po natin mga pre. Sa programang Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Matibag na sinunod nila ang Circular Number 20 ng Department of Justice kung saan nakasaad ang reasonable certainty of conviction kaugnay sa pagsasampa ng kaso. Ibig sabihin, nakasunod kami doon sa circular na yan na yung aming ebidensya ay titindig pag dinala sa korte. And dyan lang po muna tayo mga pre. Dyan lang po tayo. Matibay pong ebidensya yung mga babaeng na rescue at yung iba pa, no? Na mga pangalan. O kanino ba yung nakapangalan yung negosyo na yan? O di ba kay sa pamilya ni Mike Defensor? Sa kanilang pamilya. Diba? So, yun po, no? Kung ako po yung tatanungin, pabor po ako. Dapat pong talagang makulong to itong mga nasa likod nito. 'Di ba? So kasi yan isa po yan sa sisira sa ating bansa. At saka isa pa yung mga matitinong kongresista madadamay po sa issue na to kasi dating kongresista nagkaroon ng ganyang negosyo. Pangit ba? 'Di ba? So yan, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, paki-comment po para naman po mabasa natin yan mga preno. At eto na. Dito na po tayo, idugtong po natin. Ang balitang ito, ang, ano ba to? Okay, Sara Duterte naman po tayo. Ito po, no? Sara impeachment trial set for July 6 as pre-trial proceedings conclude. So, kabang-abang po ito, mga pre. Ang tanong po dito, sa July 6, si Sara Duterte ba ay darating? Ay, comment nyo nga po. Si Sara Duterte ba ay mag-a-attend? Ay malalaman natin yan. Pero ako po, ang hula ko dyan, nakikita ko po kasi sa bulang kristal ko, ang hula ko dyan, mag-a-abroad na naman to. Diba? Matulog ka na, lugi na si YouTube sa'yo. Gago. Ako nga na yung nalulugi kay YouTube eh. Kaya, inaantay ko nga bayaran ako ni, alam mo na, Mike Defensor para bumaliktad na ako. Para makakuha ako ng babae dun sa sa kanyang bahay aliwan. Ayoko na mag-YouTube. Gusto ko na lang dun. So, yun na nga mga pre. Ayan aabangan po natin to. Kayo, manghula po kayo dyan sa comment section. Si Sara ba mag-a-attend po sa impeachment na yan?
o magtatago na naman sa ibang bansa? Oh. Kasi mahilig po itong mag-abroad mga pre. Mahilig si Sara Duterte. Ano bang, bakit ba mahilig? Unang-una, duwag. Pangalawa, tamad. Pangatlo, takot. Ay, duwag, takot. Pareho lang siguro yan. Magkaiba lang spelling, di ba? Oh. Tapos mayabang pa. Wala pang may bubuga. Bobo. Di ba? Hindi makaintindi ng English. Di ba? May naalala akong video eh. Si Sara Duterte, tinanong ng English. Di ba? Tinanong si Sara Duterte ng English, ang sinagot ni Sara Duterte, Tagalog. Nung sumagot yung nag-i-English ng English din, sabi ni Sara Duterte, naintindihan mo po ba yung sagot ko? Tagalog kasi yun. Tanga-tanga. Tinatanong ka ng English. Bakit mo sasagutin ng Tagalog? Yeah. Ewan ko, nakita niya yung video na yun. Kung ang tao na nagtatanong sa'yo, hindi makaintindi ng Tagalog o English, sagutin mo ng English. Di ba? Oh, kung ikaw maging presidente ng Pilipinas, kumusta? Oh, kumusta kaya yung Pilipinas? Okay po ba yung signal natin? Comment nyo nga. Sinabutahe tayo madidishits Okay pala, okay. Oh. Di ba kung ikaw tanungin ka ng Ilocano, tapos Tagalog ka, hindi ka makaintindi, sabihin mo, sir, pwede pong paki-Tagalog kasi hindi ko maintindihan yung English. Dapat doon, Sara, nung tinanong ka ng English, nagpatulong ka sa staff mo. Sabihin mo, Englishin mo nga to kasi sabihin mo, hindi ako makaintindi ng English. Ang sagot, Tagalog. Bobo, mahirap po tayo na magkaroon ng bobo na Vice President. Diba? Oh. So kayo, abangan po natin sa July 6 mga pre, abangan po natin yan. Ayun na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating live ngayon, ayan, i-share nyo na po yung ating video. Loud and clear. So, jacketan po natin to, walang jacket. Higop po na tayo ng tuba. Tuba kayo dyan, tuba. Okay, so, dugtong po natin ito mga pre, no? Ito importante po ito. After teacher, yung dati sa panahon ni Digong, 'di ba, may teacher na nagmakaawa kay Digong kasi yun nga, yung nagbabanta-banta din yung kay Digong, and then hinuli, pinuntahan ng NBI, nagmakaawa. Eto na ngayon, after teacher, 2 more nag-over bounty offer to kill Duterte. So basahin po natin 'to mga pre, no. Ito po ay panahon ni Digong sa 2020 po ito. Iloilo, Philippines. Authorities arrested 2 people in Cebu and Aklan provinces who allegedly offered a bounty through their Facebook post anyone who could kill President Rodrigo Duterte. Ronald Kibuyen, 40, and Maria Catherine Seron, 26, are facing charges of inciting to sedition in relation to the cybercrime prevention. So sila po medyo may tangkalang siguro sa mga post sa social media ba? 'Di ba? Pinahuli po ni Digong, natakot si Digong. Naduwag si Digong, naulol si Digong. Tapos ngayon, yung sasabihin nyo, yung pagbabanta ni Sara Duterte sa 3 malalaking tao sa bansang Pilipinas, sasabihin nyo, joke lang? Ang depensa nyo, joke lang? Hindi pwedeng joke lang. Okay lang sana kung ang kausap mo si Bullpoint man, sabihan mo, papabaril kita sa bungo. Okay lang. Yung bala kasi, hinahawakan ko lang yan. Pinapakain ko kay J. Guevara. Okay lang. Yan kasi presidente, former House Speaker, First Lady, pinagbabantaan nyo. Mga hindot kayo. Diba? Hindi po pwedeng sabihin joke yun. Kasi matataas na opisyal yan eh. Diba? Matataas na opisyal. Hindi po pwede na joke-joke lang. Diba? Ito nga, sineryoso ni Digong eh. Pinahuli ni Digong. Kasi yung buhay ni Digong, pinagbantaan. Which is ako, hindi rin ako pabor sa pagbabanta.
Di ba? Pero kung kayo yung mauuna, kinginan nyo. Di ba? Mga bobo kayo. Ako po, hindi po ako pabor sa pagbabanta, pero kung uunahan mo ako, tangina, mag-request ako ng Shopee sa baha. Anong baha? Para anuring ka. So, bakit po ito natin tinapik? Pakita ko lang po sa inyo na hindi po pwedeng mag-joke-joke. Lalo na ang pinagbabantaan mo, buhay ng presidente, first lady, house speaker. Hindi po pwede kahit mayor nga pagbantaan mo. Hindi pwede ang ganyan. Diba? Kahit sino pa. Kahit sino pa po. Basta tao, huwag kang magbabanta. Kasi pag ikaw nagbanta, bumalik sa'yo yan. Tangina. Kawawa ka talaga. At ito pa po, isunod po natin ito mga pre, basahin natin to. Yung mga, alam nyo, yung ginagamit nila ngayon yung issue na grabe yung patayan ngayon, yung mga namamaril na ngayon, mga kabataan. Ito, basahin po natin to. School killings were rampant under Duterte. Basahin po natin to. Propagandists thought it was easy to exploit the Tacloban City shooting and say there was zero school shooting under Duterte. So, panahon daw ni Digong, walang mga ganon, yung bang, di ba? False. Duterte himself set the example when he shot his law classmate Octavio Goco. Okay, so may binaril po itong si Digong na si Octavio Goco. Ito yung kaklase niya sa law. Okay? He never went to jail for it. That's the real impunity, not the juvenile justice law. But if it's Tatay who says it, applause. Ayun na, so, nung nag-aaral pa pala itong kutong lupang si Digong, may binaril siya. May binaril siyang kaklase niya. Pero, partida, hindi nakulong si Digong. So, kanino ba inspired itong mga batang namamaril ngayon o nananakit ng mga estudyante, kapwa nila estudyante? Siyempre kay Digong. Diba? Ay, si Digong nga, proud pa dyan eh. Nakapatay ako na ganito, ganyan. 15 anyos pa lang ako, nakapatay na. Diba? So po, ito para sa akin po, ang ginaya ng mga kabataang ito ngayon, si Digong, si tatay nilang karton. Ginagaya nila yung mga style ni tatay nilang karton. Diba? Kayo po ba pabor dito sa pamamaril sa paaralan? Ako po hindi. Kasi tingnan nyo po sa panahon po ni PBBM, hindi po tinuruan ng mga kabataang magmura, magbanta. Ang ginawa lang po ng Pangulo, puro kabutihan sa ating bansa. Wala pong tinurong masama sa mga estudyante. Saan po natuto ng kasamaan yung mga estudyante? Sa mga Duterte. Diba? Inspired sila sa katangahan at kabubuhan ng mga Duterte. Doon po sila inspired. Kaya kawawa ang Pilipinas kung ang leader ganyan. Diba? Kawawa. Sa totoo lang. So, may pinagmanahan. Diba? Kaya itong si putang inang na to, Padilla na to, galit siya kay Kiko Pangilinan. Gago! Bakit ka magagalit kay Kiko Pangilinan? Si Bato de la Rosa, pinatakas mo nga. Diba? Tarantado ka, Ruben Padilla, magsuntukan tayo sa loob ng ring, babasagin ko yung bungo mo. Total naman sports lang naman yun sa akin magbasagan tayo ng bungo sa ring. Tangina. Bubo ka. Aalugin ko yung utak mo. Para pag naalog yung utak mo, magising ka sa katotohanan, gago. Tarantado. Diba? Galit sa mga minor na na nakapatay, which is okay lang na magalit tayo. Normal naman yun na reaksyon ng tao kung nakapatay ka. Pero sana si Bato hindi mo pinatakas. Nagngangawa ka sa social media, nagagalit ka kay Kiko Pangilinan. Pero
anong ginawa mo kay Bato? Ang sarap niyong pag-umpugin dalawa. Oh. Alam niyo kung nalapit lang kayo sa akin, Ruben Padilla, pag-uumpugin ko kayo ni Bato de la Rosa. Diba? Kasi magkasabwat kayo. Bubo ka, alam mong may kaso yan si Bato de la Rosa. Tapos sasabihin mo, walang sasakyan, hinatid mo. Tanga ka ba? Diba? Ang liit-liit ng pag-aari mo. Tapos, okay sana kung maliit pag-aari mo, malaki yung utak mo. Eh, parehong maliit. Tangin lang yan. Oh. Parehong maliit. Oh, wala talaga. Ay, nga pala. Masabi ko lang sa inyo. Dito sa channel ko, dalawa kami nagla-live. Minsan ako, minsan si sponsor. Mamayang gabi, siya naman po yung magla-live dito. Okay? Gabi na nga pala. Mga alas 10 siguro. Alas 10. Okay, Ma'am Anita Subido, shoutout po ha. Kinikilig yung itlog ko eh. Nanggigigil ako eh. Gigigil ako. Naku. So anyway, move na tayo sa next topic. Iniisip ko dito, no, nagsusuntukan na kami ni Padilla sa, sa ring. Ang lakas mo makapaghamon ng suntukan. Tangina, kasahan mo nga ako. Lugi ka sa akin, walang mawawala sa akin. Akalain mo si Ballpoint Man makikipagsuntukan sa isang senador sa loob ng ring? O sinong lugi sa atin? Ikaw. Bakit dalawa kayo? Dalawa lang po kami kasi ina-allowed ko siyang mag-live dito sa channel ko. Ayan, comment niyo po kung ano yung inyong reaction dito, ano yung inyong opinion para mabasa naman po natin yan. Diba? And syempre, may TikTok po tayo dyan. May kompleto po yan. No? Like, share, subscribe na lang po.